Actually, sa mga hindi po nakakaalam, actually napanood nyo naman po siguro ito, no? Patungkol dito kay Chavit Singson, no? Nako, mga kababayan, ayaw ko sana magsalita eh. Pero lumalabas dito na mahilig kasi sila magpa-interview sa media. Siyempre, lumantad sila sa media, nagyaw-yaw sila sa media, malamang sa malamang reaksyon na natin. No? Sa media din tayo magsalita. Media ito. This is social media. So ngayon mga kababayan, ito na nga, si Chavit Singson, si Chavit Singson mga kababayan, naglabas ng sama ng loob. Sabi ni Reggie Lindong, ilabas mo sirkin pagkabastos mo. Ako naman, yung aking pagkabastos may lugar. Hindi ako katulad sa iba dyan na bastos talaga. Katulad dito, mga kababayan. According kay Chavit Singson, naglabas siya ng sama ng loob dahil daw sa si PBBM daw may pinangako sa kanyang pamangkin na ipasok daw dito sa PCSO or sa Philippine Charity Sweepstakes Office noong panahon daw nung kasagsagan ng eleksyon 2022, nung tumakbo pa lang daw ang Pangulo, itong si Pangulong Bongbong Marcos, ay tinulungan na daw ito ni Chavit. At ganoon pa man, habang tumulong daw itong si Manong, may pinangako daw sa kanya si PBBM. Mga kababayan, naglabas po ng sama ng loob ngayon itong si Manong kay Bungit. Alam niyo kung bakit? Ganito kasi yan eh. Ito si Manong, parang nirecommend lang niya si Maharlika. Yeah? Ito ha. Ito wala namang kinalaman si Maharlika dito, pero i-example ko lang. Yeah? Ngayon, nag-recommend si Manong ng isang tao na parang si Maharlika. Kung naalala ninyo mga kababayan, nung kasagsakang eleksyon 2022, tumakbo itong si PBBM. Grabe si Maharlika kung makapagsuporta. Bakit? Alam niyo kung bakit nung magkandara pa si Maharlika at umuwi pa talaga ng Pilipinas? Dahil sa pagsuporta niya kay PBBM. Ngayon, nung hindi siya binigyan ng posisyon sa gobyerno ni PBBM, bumaliktad ang mundo ng ibang ihip ng hangin at dating tawag niya ay tigre, ngayon tinawag niyang kuting. Ngayon pinagtanggol niya laban sa mga sabi ni Digong noon na weak leader, adik, nagpupulburon, binaliktad niya lahat ngayon. Ngayon mga kababayan, mahirap kasi na magsali ka na isang tao sa miyembro ng gabinete mo or isa sa mga appointee mo kung kulang ka sa experience, kulang ka sa karanasan. Bakit? Kapag magkandalitsi-litsi yan, magre-reflect yan sa nag-appoint. Nakita nyo naman po siguro ngayon, mga kababayan, na kung bakit napakadami pong mga inappoint ni PBBM na malayo lang 1, 2, 3 buwan, 1 taon, nililigwak. Naliligwak, tinatanggal, pinapalitan. Mahirap kasi talaga magtiwala ngayon, mga kababayan. Kahit pa sabihin mo na kamag-anak mo yan, pinsan mo yan, kapag pera ang pag-uusapan, posisyon sa gobyerno ang pag-uusapan, mahirap magtiwala dyan. Yun. Tingnan nyo si Maharlika. Alam nyo kung bakit magkandara pa si Maharlika noon, kakasuporta kay PBBM, lalo na yung sinasabi niyang puting ahas na panot. Na tumatakbong senador, sumali sa Duterte, hindi naman nananalo, gumagawa ng libro. Di ba? Kaya sila nagkakandara pa. Bakit? Kaya sila nagkakaganyan-ganyan kasi may mga hinahabol sa posisyon sa gobyerno. Ngayon, nung hindi na pagbigyan, bumaliktad ng ibang ihip ng hangin. Lahat sila nagkakandara pa sa paninira kay PBBM. Ngayon, mahirap kasi mag-appoint ng tao kapakanan ng taong bayan. Ang trabaho dito, for the people. For the Filipino people. Hindi kasi nga pag i-appoint mo, pasok ka dyan bigyan ka posisyon sa gobyerno, ay parang naglalaro ka lang. Kapakanan at buhay ng pamilyang Pilipino ang nakasalalay kapag ikaw ay may posisyon sa gobyerno. Yan ang mahirap. Ngayon, nung hindi nabigyan nito si Manong, ito na, nanumbat. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, mahirap manghingi ng tulong sa kapwa mo. Bakit? Kasi darating ang panahon, kapag hindi mo napagbigyan yan, sumbat ang abutin mo dyan.
Much better nang hayaan mo siyang mag-volunteer kaysa sa mag-offer ka dyan. Darating ang panahon, masisira ka sa mga yan. Di ba? Mahirap magtiwala ngayon. Kasi ganito yan mga kababayan, tanungin ko kayo. Di ba kapag nag-apply kayo ng trabaho? Kapag nag-apply kayo ng trabaho, syempre, interviewin kayo. Ano yung status mo? Ano yung skills mo? Ano yung natapos mo? Ano yung napag-aralan mo? Kasi mahirap na pumasok ka bilang isang abogado kung high school graduate ka lang. Kaya nga, minsan mga kababayan, na ang kamute, minsan gulay, kadalasan driver. Diba? Nagets nyo mga kababayan? Minsan ang kamute, minsan gulay, kadalasan driver. Bakit? Kasi nga, nagkaroon ka ng lisensya, nagkaroon ka ng rehistro sa motor mo, pero hindi ka marunong sumunod sa patakaran sa kalsada, ang tawag sa'yo kamote. Diba? Mahirap mag-appoint sa isang posisyon kung ang in-appoint mo'y grade 1. Di ba? Ganon yan. Kaya lagi ninyong isipin mga kababayan, minsan ang kamote gulay, pero kadalasan driver. Ganon din yan. Minsan, ang politiko makapangyarihan, pero kadalasan sa politiko kawatan. Ganon yan. Alin ba ang nauuna? Yung magnanakaw o ang politiko? Siyempre, ang magnanakaw, magnakaw muna bago mahuli. Ang politiko, magpolitiko muna bago magnakaw. Ganun yan. Diyos mio, Marimar. Eto pa, mga kababayan. Ako ayaw ko sali dyan sa issue nila. Basta ako nagre-react lang. Pakinggan ninyo mga kababayan. Tama ako, di ba? Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson ng posisyon sa gobyerno para sa kanyang pamangkin. Pero pamangkin ba? Hindi anak? Hindi palalakay. Pero hindi tinupad ng presidente. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, inamin ni Singson na hindi katulad noong panahon ng kampanya na araw-araw silang magkasama ni Marcos Jr. Ngayon ay nakalimutan na siya ng Pangulo. Kwento ni Manong Chavit, nangako ang Pangulo na gagawing direktor ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanyang pamangkin, pero walang nangyari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Singson. Hindi naman ako yung pamangkin ko sana dahil kapatid ko ron, chairman ng PCSO. Director lang hiningi ko. Sabi, wala. Alam pa ko, ako naman, hanggang wala na pakate. Tapos may pinapasok naman. Tinabla rin umano siya ng Pangulo noong sila ay nasa Japan, kung saan lahat na nasa presidential table ay binanggit ang pangalan, pero tanging siya lang ang hindi. Anya hindi na maabot si Pangulong BBM at kahit ilang beses siyang nag-set ng appointment ay wala ring sagot mula sa staff nito. Naritong muli si Chavit Singson. Unang labas na sa bansa, sa Japan. Kami lahat sa presidential table, lahat binensyon. Nakalimutan ako. Sabi yung anak niya si Kong Sandro, Dad, si Manong Chavit nandyan. Wala, sinabla ko, hindi ako binensyon. Ngayon mga kababayan, wala man akong problema dyan kung ano mang hidwaan nila. Ako gusto ko lang mag-react. Kasi ganito yan Tayo kasi mga kababayan, minsan yan yung sakit natin, mga Pilipino. No? Actually, majority na Pilipino Kapag nakita mong sikat, didikit ka. Pero nung panahong hindi pa sikat, deadma ka. Ang tanong ngayon, bakit ka ba dikit ng dikit kung wala kang kailangan? Di ba? Ganun yan Bakit dikit ka ng dikit sa isang tao kung wala kang kailangan? So means to say, kaya dumidikit ka, kaya sumisip-sip ka. Di ba? Napansin ninyo ang linta? Once na dumikit sa'yo yan, nangangailangan dugo yan. Ang linta, hindi naman dumidikit yan ang hindi nakakasipsip. Ay, nako. Eto na nga, mga kababayan. Kaya yun lang reaksyon ko. Wala na akong ibang sasabihin, kundi yun lang. Bago kasi tayo mag-appoint, mga kababayan, make sure na, mahirap kasi I-appoint ka bilang doktor, i-engineer ka.
i-appoint ka bilang construction engineer, i-teacher ka. At mahirap din mga kababayan na tapos ka ngang engineer pero sa online ka nag-aral. Di ba? Mahirap kasi yung mag-i-engineer ka tapos nag-aral ka online. Ano yung inayo? Anong ginawa mo dun? Roblox? Di ba? Ganun yun. Siyempre, si PBBM hindi naman bobo yan. Mag-appoint ka, direktor. Bakit? Ang nasa isip ni PBBM, alam nyo naman si Manong, mahilig to sa sugal. Tapos yung anak mo, idikit niya dun, direktor. Paano kung may mga illegal sugal yan, di lulusot? Bakit? Direktor ang pamangkin eh. Di ba? Ganun yun. Naku, Baby Basti, wag ka na magkalat. Ikaw lang nag-iisang DDS dyan. Ang bobo pa naman ng mga DDS. Yeah? Baka naman hindi qualified si pamangkin kaya hindi binigay. Kaya nga Tita Sepsi, mahirap kasi. Tsaka siyempre ang iniisip agad ni PBBM siguro, qualified ko to, ilagay ko to. Alam naman natin na may connection to dati. Waiting, online sabong, tapos director. Pag may gagawin tong kamalian, director ng makukonected pa yung PCSO dun ay, nakes. Oo, wag na mesh. Yeah? So ito na. Mga kababayan, dito tayo kay Paulo Tantuco at kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayun, kasi itong mga kababayan, fresh na fresh to kahit matagal na tong nangyari. Bakit? Pinakalat na naman ngayon ng mga DDS, lalo na dyan si Bibi Baste. Napapahiya na naman to sa akin ngayon. Bakit di ka na naglalabas sa idol, may banta ba? Sabi ni Butski Baliw TV. Ano di naglalabas? Kanina pa nga lang, nag-iikot pa ako, kumakaway-kaway pa nga ako. Hindi ko kailangan, ganun na ba ako kasikat mga kababayan? Ganun na ba ako kasakit magsalita? Kaya babantaan ako? My God, I don't care. So ito mga kababayan, dito tayo kay issue ni Paulo Tantuco ng Rastans, no? At kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang balita kasing ito mga kababayan ng Bilyonaryo News Channel na may binalita sila na naglabas na daw ng resulta ang LA Police, no, na overdose daw sa pulburon or sa Coca-Cola itong si Paulo Tantuco ng Rastans Company, anak ng may-ari ng Rastans, namatay dahil sa overdose ng cocaine. Samantalang itong panahon daw ito kasama daw ni First Lady, ni Jinggoy Estrada, ni Chis Escudero at ilan pang mga artista itong si Paulo Tantuco. Kasi actually mga kababayan, nagtanong ang tao ngayon, bakit nakasama ni First Lady Lisa, ni Chis Escudero at ni Jinggoy Estrada itong si Paulo Tantuco na anak ng may-ari ng Rastans? Kasi nga po, ang asawa